dapat 8 years ang time frame. Okay. Para mag-stabilize ang economy. Alright. Mamaya, Mark, pag-uusapan nga natin, nabanggit ni Doctor, kung ano yung magiging epekto ng government shutdown sa US sa ating ekonomiya. Pero gusto kong balikan nga yung sinabi ni Ginoong Ortiz Luis. SMEs create employment. Gusto kong malaman mula kay Mr. Lopez, gaano kahalaga po ang mga SMEs para umangat ang ating ekonomiya? And gaano karami nga po ba yung mga SMEs ngayon? Kulang ba siya o sapat lang? Okay. May mga konting statistics yan, if you can bear with me. Ang estimate, about 800 to 900,000 ang bilang ng mga micro SMEs. Actually, bilang ng lahat ng kumpanya. But in terms of number, 99.6%, tulad ng sinare ni Mr. Sergio Ortiz Luis, 99.6% are micro SMEs, micro, small, medium enterprises. Mga ano po to? Okay, Yung mga... 99.6, yung maliliit talaga to. Siguro up to 100 million peso ang nila, asset size. Up to 100 million pesos. So Kasi above 100 million pesos, asset size, large na yan. So, ibig sabihin, 99.6, 0.4 lang ang large enterprises. Ngayon, yung micro SMEs na yon account for 72% of employment. Okay, so in terms of impact sa employment, maraming impact yan sa na-employ, tulad din ng na-share kanina. Yun ang numero dyan. But in terms of gross value added, despite na 99.6 ang dami ng SMEs, they only account for about 30 to 32% of gross value added. Or yung parang ito yung summation ng kanilang mga kita or tubo. Kasi value added na lang, hindi na kasama yung binili nilang raw materials, kung hindi yung naipatong nila na halaga sa bawat pinoproduce nila. Kunwari, bumili tayo ng kape, yung kape na nilagay dito ay maaring 5 pesos lang, pero nabenta mo ng 10 pesos, 5 pesos lang ang bilang na yon. Yun ang value added. Okay? In effect, yun din yung measure ng GDP na pinag-uusapan natin kanina. But sa madaling salita, kahit madami ang micro SME, they only account for 32% of the gross added. So, ibig sabihin, in terms of yung contribution nila sa economy, hindi pa ganun kalaki. Just for comparison, sa mga mas developed economies, hindi pa rin nawawala ang micro SMEs. At the maximum, they will account for about 50 to 60% of the economy's gross value added. So, ibig sabihin, mas dumadami ang contribution nila, especially countries like, I think, Singapore and also Japan. No? Mas malaking contribution nila. Malaki rin contribution ng mga large companies. Nandyan pa rin yan. Subalit, sa paniwala ng mga maraming ekonomista, talagang bago naman natin maabot yung trickle-down effect, talagang itong 8 to 10% growth should be consistently achieved for 10 years. Para talaga umabot ka sa medyo developed or industrializing country status. And at the same time, the more economic activity sa ng mga malalaki, nagtitrickle down na yan sa mga next sizes of companies, nagtitrickle na din sa mga next size, smaller sizes of companies, and employment will now spread. At dyan na pumapasok ngayon yung trickle down effect. Kung paano po natin mapapaganda, Cathy, yung value added ng ating mga small, yun ang magandang itanong natin kay Sir Mon mamaya-maya dahil pinag-aralan nila yan. Pero ito muna gusto ko itanong kay Director Cayas. Marami pong nababasa ang ating mga kababayan na mga kumpanya daw po na Hapon, kumpanya ng ibang mga malalaking bansa, lumilipat sa Pilipinas mula sa Vietnam o China o may planong lumipat sa ating bansa. Ito po ba ay chismis? Ito po ba ay media hype lamang o may katotohanan, ma'am? Totoo po yun. May basis po yun. In fact, some of the Japanese companies are already here. Like, for example, yung Canon, Brother. So, totoo po yun. May basis po yun. And one thing good about it is, kami po sa Board of Investments, lalo na po yung department ko, kami po yung first contact ng foreign investors. So, hirap na hirap po kami ng trabaho ngayon dahil ang dami pong dumarating. Director Cayas, bakit po sila lumilipat sa ating bansa? Is it just merely the figures or ano po ba yung nakakahikayat sa kanila? Meron pong mga developments na nangyayari doon. Like in the case of China, yung labor cost nila tumataas din. And
There was a time, I don't know kung until now, yung anti-Japanese sentiment nila. So, yung mga Japanese companies are really looking at other locations. So, that's the reason why ang strategy namin is ngayon is to really target Japanese companies. Yung FDI, Cathy, napakahalaga yun, foreign direct investments. Panahon pa ni Presidente Ramos, naririnig na natin yan na talagang para maiangat yung ating bansa, kailangan natin direct investments. Pero para sa isang kabataan, para kay Emil Legacion, alam po natin, Emil, na kapag lumalago yung ekonomiya, gumaganda din yung drive ng ating mga kababayan na mag-isip na magnegosyo at hindi lamang mag-empleo. Nararamdaman ba yan ng ating mga kabataan ngayon? Is there a growing parang desire to put up a business? Is there optimism there na hindi lamang employment ang hinahanap? Emil? Bali po sa aking opinion, kasi mayroon rin ako mga kaibigan na interesado rin na pumasok sa business, na isa po itong malaking improvement kaysa nung high school ako, tapos tinatanong ko yung mga kaibigan ko, mas willing pa sila magtrabaho sa ibang lugar para magkaroon ng pera at lumago yung buhay nila. Ngayon po, pwedeng maging isang dahilan rin dito, tulad nga ng sinabi ni Sir kanina, na mas maganda yung perception ng public towards the government. Kasi para magkaroon ka ng isang business, kailangan mong makipag-transaction sa gobyerno. At kung hindi mo rin matitiwalaan yung gobyerno mo, edi parang kalokohan na rin lang yan makipag-transact ka sa isang taong hindi mo mapapagkatiwalaan. Ngayon po, pwede yun i-pinpoint sa magandang governments ni Pinoy. Pwede rin yun i-pinpoint sa increased statistical growth ng ating bansa. Kasi pag safe yung investment mo, safe yung bansa na walang masyadong gulo, na politically stable naman, at wala namang masyadong issues of corruption and what have you, edi mas maiinganyo ka talaga na gumawa at magsimula ng sarili mong business dito. I'm sure marami pang tanong ang ating mga kabataan, kaya tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Sa ngayon nga, bago tayo mag-proceed dun sa mga katanungan ng ating mga bisita, i-welcome muna natin sila. Nandito po sa ating studio ang mga estudyante po ng College of Arts and Sciences of Asia and sa Pasig City po. Alright, proceed na tayo. Unang magtatanong si Loida Balduvea. Loida? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang aking pong tanong ay, kung yung sinasabi yung Pilipinas ay Asia's rising economic star, paano po nakaka-apekto sa bansa natin yung kasalukuyang kaguluhan na nagaganap sa Zamboanga at yung pag-shutdown ng Estados Unidos sa kanilang sa budget po ng bansa nila? Okay, kanino natin itatanong yan? Kay Yusek. Yung stand-off sa Zamboanga City, pinag-aralan namin yung kung ano magiging impact sa economy. Ang estimate namin ay 0.02 to 0.03% of GDP. Medyo maliit kasi yung yung economy ng region na yon compared to the rest of the country. So maliit lang ang impact. Zamboanga City mismo, ang estimated na GDP coming from that area is about 60.8 billion a year. Kung 2 weeks na walang produksyon o naantala yung produksyon nung period na may standoff, ang impact sa ekonomiya nila about 15 to 20 billion. Pero Yusek, ang laking impact sa produkto ng sardinas dahil galing sa Zamboanga yun. Yes, pero ang sabi ng mga manufacturers ng sardines, meron na silang inventaryo ng isda bago pa nangyari yun. So after they will have to replenish that inventory nung pagkatapos na nung standoff. Pwede naman nilang i-replenish yung kanilang stocks na nagamit nila during the period. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo, Yusek Beltran. Sige, balikan naman natin yung ating mga estudyante. Si John Domari Galupo, may katanungan din. John? Good evening po. Tatanungin ko lang po kung ano po yung magiging disadvantage and advantage ng pag-shutdown ng budget ng Amerika sa atin or sa aming mga estudyante. Yun lang. Okay. Kay Sir... Nakaka-apekto po ba to? Sergio Ortiz Luis. Well, alam naman, sabi nga nila, pagka yung mga economies na kagaya ng US, Japan, pagka dyan may bumahing lang aabutin ka kahit paano Walang direct effect sa atin ngayon,
Pero kung tutuloy-tuloy, siguro yung mga investment, maapektuhan yung mga orders nila, yung export natin sa kanila, tsaka yung mga purchases nila ng mga materials dito, at yung investment nila sa stock market at sa bonds, maapektuhan siguro. So, which means na nakikita nyo yung ating stock market, medyo pinanonood din yung kung ano nangyayari sa US at hindi maiiwasan yon. Ngayon, kung ganyan lang na medyo steady pa, hindi pa nakaka-apekto palagay namin. Pero pagka lumala at talagang to the point na nagkakaroon ng mga cancellation of orders, pull out of investments, siguro malaki ang magiging epekto sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Sir, ako, Cathy at Atty. Mark, may katanungan lang. Kamakailan yung APEC Summit ay tinagurian si Pangulo bilang leader ng Asia's Economic Star. Ano kaya yung maaaring epekto nito ngayong gagawin naman sa Pilipinas sa 2015 yung APEC Summit? Maganda ba ang magiging pasok ng mga businesses dito sa ating bansa? Kanino mo gusto itanong, Kirby? Kay Director Cayas, dahil foreign investments yung itanong ni Kirby, Director. Dadami po ba? Sasama ba sa delegasyon ng APEC? Because of the APEC 2015 here. And there's a World Economic Forum. Actually, nagpre-prepare na kami for the 2015 APEC, kasi tayo nga mag-host. So, itong mga leaders na ito, pag punta nila dito, may mga kasamang business delegation yan eh. So, may mga bit-bit silang businessmen. And I'm pretty sure, pagka hanggang nandiyan si Presidente Aquino, talagang ang investor confidence, yung foreign, talagang masusustain for the next, until dun sa APEC natin, sa 2015 and 2016, hanggang sa, and we hope na it will be carried over doon sa next administration. Ayan. Sa pagbabalik natin, Cathy, laliman natin yung diskusyon. Ano ang dapat natin gawin to sustain this growth? Ano yung dapat gawin ng micro and small? And yung ating industries, manufacturing, how can we become globally competitive? Oo, kasi sabi, 8 to 10 years daw kailangan Tagal naman, masustain. baka pwede namang 3 years. Naiinip ang ating mga kababayan. Alamin po natin kung pwedeng mapabilis nga yung pagkakaramdam natin ng ating magandang ekonomiya. Okay, Diyan lamang po kayo.